Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is this Infinix XPad. Oh yeah, yes, ito po siya actually. So, pakita ko lang sa inyo saglit ang laman, then tuloy na tayo sa detalyadong review ha. Ito lang po mga kasama niya sa box. Yan, okay? So, let's go! As for the price, sa Infinix XPad po na may Wi-Fi at mobile data, tapos kagaya nito, 8GB, 256GB na storage, ang price po nito is 9,499 pesos. Alright? Ngayon, meron siyang variant na walang mobile data. Wi-Fi lang po yon. Yes. Ang price po nun mas mababa. Siyempre, 7,499 pesos. At 4GB, 128GB naman ang kanyang storage. So, yan po ang pagpipilian nyo. Now, sulit kaya itong si Infinix XPad, sa price tag niya. Pag-uusapan natin yan. So, una-una, specs. This is currently running on Android 14 stock Android po siya. Kung ano man yung mga nakikita nyo dyan, ako lang po nag-install nyan. Pero ang pinaka-bloatware nyo lang dito is yung Carl Care and then yung mga Google Apps na. So basically, this is stock Android po talaga. Wala pong bloatware. Ako lang po naglagay ng mga yan. So, huwag nyo lang pansinin yan. Pero basically, this is stock Android ang astig. So that is why napakaganda po ng battery life nito. Mamaya, papakita ko sa inyo ha. May spoiler na agad. MediaTek Helio G99 of course. 8GB, 256GB na storage. UFS 2.2 po ang kanyang technology sa storage. At 11-inch Full HD Plus. Up to 90Hz screen refresh rate. Saan ka pa? So, below 10,000 pesos, meron ka ng ganito kalaking screen, 90Hz screen refresh rate, at stock Android. So, konting tour tayo muna sa kanyang body bago tayo tumuloy sa performance. As you can see, symmetrical po ang kanyang bezel, paikot. Yun ang kinaganda dito. Yes! Symmetrical po yung mapapansin nyo. At bali na dito ang kanyang proximity sensor, ang kanyang front camera. Nasa taas din yung lagay ng SIM card, the microphone and another microphone, plus yung mga buttons. So, pinaka-convenient gamitin to. Actually, naka-landscape talaga. Yes, para siyang gagawing laptop or something. Which ganoon naman talaga dapat ngayon, even sa mga sikat na mga tablet. And of course, dito sa taas, meron tayong dalawang speaker. Yes, dalawang speaker plus another dalawang speaker. So, bali, quad speaker po ito. At totoong quad speaker din ito. Mamaya, paparinig ko sa inyo. Sa baba, wala po nakalagay. Dito sa kabila ulit, meron tayong headphone jack pa. Nice. And USB Type-C 2.0. Sa likod, meron tayong aluminum at saka yung frame, aluminum din po. So, kung mahahawakan nyo po ito, mabigat po siya actually. May kabigatan siya. So, kung feeling premium, ito yung feeling premium kasi nga, gawa siya sa aluminum. Body and frame. So, kung mapapansin natin dito sa likod, meron tayong two tones. Isa is parang metallic na mayroong round scratch. At dito naman is metallic finish lang talaga siya. Alright, may Infinix tayong logo rito. And then single camera sa likod. Yes, single camera lang po ito kasi isa flash at yung isa ay parang drawing lang. Yep, single camera 8 megapixel. But don't forget, this is just tablet. Hindi talaga common sa tablet ang maging camera or photography device. Hindi common yon. So, okay lang siguro yan na 8 megapixel. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung quality na kaya niya i-produce. So, para sa akin, as for the design, at least may konti siyang sariling identity. Para sa akin, this is a good start. Correct me if I'm wrong. Ito ba ang unang tablet ni Infinix? Parang ito, di ba? Tama ba? Ngayon, lipat naman tayo sa performance na agad. This has MediaTek Helio G99 and sa Antutu score na nakuha natin, meron tayong 430,245. At syempre, ito pa bumubuo sa score na yan. Meron tayong 132,000 sa CPU and 71,000 sa GPU as expected sa Helio G99. Actually, ang common na Helio G99 score is 60,000 but this one lumagpas siya ng 71,000 sa GPU. So I think this is an improvement kahit paano. Perhaps dahil sa stock Android na nilagay. Yeah, I think so. And of course, ang translation niyan sa gaming, papakita ko sa inyo. Sa Mobile Legends, sinet natin siya sa high graphics and high FPS. Stable po siya sa 55 to 60 FPS and 37 degrees Celsius. Actually, magaan sa kanya ang Mobile Legends kasi nga naka-high FPS lang naman yung maximum. Sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa low graphics and high FPS. Average 50 to 60 FPS then 37 degrees Celsius din. Yes, magaan sa kanya yung mga ganitong games. Pero sa Firelight, dalawa ang sinet ko sa kanya. Yung una, high FPS lang at balanced graphics
graphics, nakakuha tayo ng stable po na 55 to 60 FPS. And around 37 to 39 degrees Celsius lang nakuha natin doon na temperature. Pero nung sinet ko siya sa smooth graphics and extreme FPS, doon na nagkaroon ng konting fluctuation. Bumabagsak siya as low as 30 FPS and 75 FPS. Wait, ba't di ko nga pala pinapakita sa inyo? Papakita ko lang sa inyo saglit ha. Yan, sa Mobile Legends, like I said, 55 to 60 FPS and napakaganda po ng kanyang performance. Halos straight po yan. May mga loading times lang tayo dito pero most of the time 60 FPS tayo dito sa Mobile Legends. Sa Farlight naman, yung sinasabi ko na nakakuha tayo nung una ng 60 FPS na stable, ito po yon, yung unang games. Then sa pangalawang games, nung binago ko siya to smooth at saka extreme FPS, nakakuha na tayo saglit ng 90 FPS pero nag-fluctuate na siya nung medyo umakit na ng 39 to 40 degrees Celsius. Yes, hindi po siya lumalagpas ng 40 degrees Celsius, which is good. Yun nga lang, hindi talaga siya pwedeng isagad-sagad sa very extreme. But kung okay lang sa inyo ang very high na settings, okay po siya doon. Kahit pa paano hindi naman siya lumalagapak. Maasahan na rin. Sa very high settings ng Farlight, of course. Sa Call of Duty Mobile, 48 FPS tayo. Nakakuha tayo ng basically halos stable na rin naman na 60 FPS na performance, which is very good na rin yan kahit pa paano. Now, itong si Infinix XPad, meron po siyang X Arena. Ibig sabihin, meron siyang game space. Kapag inopen natin yan, you know. And of course, lalabas dito yung mga games na gusto natin. And we can set actually kung gusto natin na magkaroon ng storage control, app allow list, kung alin yung pagka gusto mo na okay lang na gumana habang naglalaro ka. Like ang ginagawa ko actually is, ang nilalagay ko lang dito actually is yung ano lang, yung Messenger lang. Like yung ginawa ko rito sa Messenger. And this one, see? Kasi para baka may mag-chat nga naman sa akin, at least nagumagana pa rin yan. Pero the rest, pag inactivate mo sa X Arena ito, supposedly, lahat ng RAM, lahat ng resources, ibibigay niya sa games, which is okay din. And sa experience ko, kahit pa paano nakikita ko yung effect. And of course, another feature din ng X Arena is ito nga po, pwede nyo siyang iset sa performance mode or balance mode. Kayo na pong bahala. Tapos may notification tayo, graphic enhancement, speed opacity, high notification, off-screen gaming, etc. etc. Yan. May mga ganito po. Nandito lang siya sa gilid. Right. So, pwede siya kahit paano sa gaming, but of course, this is not a gaming tablet. But you can game, okay? So, okay na lang siguro yun. Now, as for the gyroscope, actually gumagana naman ang gyroscope niya pero may konting delay lang. And I check, hindi pa pala siya kasi hardware-based na gyroscope. This is just using, gyroscope is virtual gyro lang siya. Non-hardware gyro siya. So, expect may konting delay siya. Kung gagamitin nyo ito sa gaming na nagre-require ng gyroscope. Kung performance sa pag-uusapan, meron naman siya ibubuga. Not bad. Sa display, eto na. Meron tayong umaatikabong 11-inch Full HD Plus with 90 Hz screen refresh rate. Yes, around 500 nits po ginamit natin siya sa labas. Viewable pa rin naman. So that's around 500 nits tansya ko na brightness. Isa pang kinaganda rito is Widevine level 1 po siya. Ibig sabihin makakanood po kayo dito ng 1080p sa Netflix. Hindi nga lang supported ng HDR. Wala po siyang HDR support. And supported niya hanggang 10 multi-touch ng sabay-sabay. So kung mahilig kayo maglaro ng multiple fingers like sa Mobile Legends or sa Call of Duty Mobile, yes, supported po ng tablet na ito. Sa touch sampling rate, supported po niya hanggang 200 Hz. Decent na rin po yan. And finally, lipat tayo sa settings ng display. Ito po makukuha nating settings sa display. You know, meron tayong taga-adjust ng display size and text just in case na gusto nyo baguhin or ang mga matatanda ang gagamit. Pwede nyo po siyang i-adjust hanggang lumaki yung font. And of course, display size. Pwede nating ilipat din sa bold text. Actually, very good ito sa mga estudyante. Parallel windows is ito. Kung pagka gusto nyo dual apps sa gilid, pwede po. You know, so try natin. Mabilis lang. Split. And then try natin ang isang split. How about yun? Tapos pwede tayong gumamit ng dual screen. Pero at least pwede mo pa rin pong gawin itong multitasking na ganito. Pwede po. Yes, you can adjust also. Kung gusto mo mas malaki ang screen sa kabila or pwede mo rin na gawin na sa kabilang side. Yun. And kung usapang screen lang din naman, actually buhay na buhay ang screen nito. Yan, papakita ko sa inyo sa screen. Solid ang Full HD Plus and supported niya hanggang 2K resolution or video resolution during video streaming sa YouTube. Actually, ginamit ko rin siya ng konti sa pagbabasa. Yan, kung makikita nyo, gamit ko rito Redera app. So, solid po siya kung gagamitin nyo rin siya for reading. Yan. So, mga may hilig po magbasa dyan, like yun nga, kagaya sa mga teacher or estudyante, pwede rin. Actually, solid pong gamitin dito si Infinix XPad. Highly recommended siya sa part na yon. Okay? Now, lipat naman tayo sa battery. Sa battery, nakakuha tayo ng, you know, impressive na 13 hours and 41 minutes. Almost 14 hours. That's half brightness,
half volume with internet. Yes, 13 hours 41 minutes. Para sa tablet, parang nagulat nga ako kasi, by the way, kung di ko pa nababanggit, this has 7,000 mAh battery. Yun nga lang, 18 watts lang yung charger, so medyo may kabagalan, but may kakunatan din naman. Pero yun nga lang, of course, kagaya ng ibang mga tablet, kahit sa mga high-end pang tanongin natin, once na lumipat tayo sa 100% brightness, yun, medyo weakness na. 6 hours and 6 minutes. Of course, ganito kalaki nga naman ang screen ang paliliwanagin mo, medyo malakas na nga naman talaga sa battery yon. Pero kung okay lang sa'yo, like nasa room ka lang naman, syempre sa room, hindi mo kailangan na naka-max brightness yung screen, pwede na sa yung half, pwede ka makakuha ng endurance na hanggang almost 14 hours sa half brightness. So, when it comes to brightness, para sa isang tablet, first time ko maka-encounter na lagpas 11 hours. That's 13 hours 41 minutes sa half brightness. Good job Infinix sa part na yun. And of course, babanggitin natin yung 18 watts na charger niya. Yun nga lang, 1 hour 30 minutes ang average niya. Minsan nagpo 40 minutes pa. Bihira ko siya makakuha ng 1 hour and 20 minutes. Pero mostly sa naglalaro siya around 1 hour and 30 minutes sa charging. Expect na natin yung malaki yung battery And 18 watts lang yung charger. Now, lipat tayo sa audio. Ito ang pinaka namangha ko ng konti sa kanya. Kung maalala nyo, dalawang speaker sa kabila and dalawang speaker sa kabila. Actually, this is legit siya na quad speaker. And pag tinatakpan ko siya kahit both or pa isa-isa lang, may bumubuga rin talaga na audio sa bawat speaker na nilagay nila dito. And sobrang lakas. Mas malakas pa po ito sa ginagamit kong tablet at even sa laptop. Mas malakas po ang speaker nito. Solid. Paparinig ko sa inyo, pero I'm sure hindi yun ma-justify ng microphone ng recorder ko. So, take it from me, malakas po talaga siya. But anyway, ito yung sample. As for the sound technology na ginamit, gumamit po siya ng DTS technology. So, kahit paano masasabi natin na nakatimpla talaga siya. That is why ang ganda overall ng kanyang tunog. Actually, may konting beat pa nga talaga siya ng bass, which is solid. Yun yata ang pinaka-impressive dito sa part na to. Kung tama ako na ito nga ang unang tablet ng Infinix, good job sa mga features na nilagay dito. Hindi po pipitsugin. Now, for the camera, dito naman siya, syempre, hindi naman ako masyadong natuwa. Of course, hindi naman perfect itong tablet na ito. Sa camera po, meron lang siyang 8 megapixel dito sa likod. Single camera lang talaga siya. Good job. At least hindi nila nalagyan ng 2 megapixel. And then another 8 megapixel dito sa harap. Both supported hanggang 2K at 30 FPS ang video recording. But still, I have to tell you, very usable lang po yung kanyang mga napoproduce na images and videos. Walang flagship level dito. So, pakatotoo na tayo. Nasa average lang siya and very usable lang na mga shots. Okay? What's up? So, ito nga po pala ang kanyang front camera, which is very good po. Tingin ko very good to sa video call. Of course, medyo noisy kasi isa lang yung bumbilya na ginamit natin and malabo pa, nasa likod ko pa. So, pero overall, para sa akin, very good na po ito. Not bad. Okay na rin, hindi siya yung potato. Actually, malayo sa pagiging potato. Very usable. Okay na okay po ito. 2K at 30 FPS. Kamusta nga pala po yung microphone? Okay ba? So yun, anyway, tablet naman ito and wala rin naman talagang tablet na sobrang ganda ang mga camera. Talagang, ang pinaka-purpose lang naman ng mga camera sa tablet ay for video calls, video streams, and so on. Yun lang naman. Sa tingin ko lang ha. Pero I'm sure, ganun din naman sa karamihan. Karamihan na, not all. Pero parang dyan sigurado ilan sa inyo na ginagawang photography device ang tablet. Which is, okay, yun, nothing wrong with that. Kung tingin nyo maganda, edi maganda, di ba? And finally, lipat tayo syempre sa connectivity. Meron po siyang 4G LTE. This one, of course, kasi ito ay 9,499. Meron po siyang 4G LTE support. At of course, kung mapapansin nyo, meron din siyang VoLTE support. You know? So, pwede po rito ang inyong mga dito SIM card din, Smart Globe, at kung ano pa mga SIM card na ginagamit nyo dyan ngayon. Sa Wi-Fi, meron siyang 2.4 GHz and 5 GHz support. And as you can see, nakakonect tayo ngayon sa 5 GHz Wi-Fi namin.
Yan, 4G and Wi-Fi. Of course, papakita ko sa inyo yung sa speed test. Sa speed test, okay na okay naman siya. Nasa average siya. More than 300 Mbps kaya niyang i-reach. And sa mobile data speed test naman, like I said, ang average lang dito na speed ay 10 Mbps. Humahataw siya ng 18 to 20 Mbps. So, ibig sabihin, kahit pa paano, maaasahan ng konti yung kanyang mobile data reception. Pwede na, kasi 10 Mbps lang talagang kaya dito sa bahay. But, kaya niya almost 20 Mbps na nakakasagap siya rito. Good job dito sa Infinix Xpad. Bago ko pala makalimutan, GPS accuracy niya is 1 to 2 meters. Tablet na mayroong GPS support. Yung tablet kasi na ginagamit ko rito na pang gaming, walang GPS support. This one, pwede. Pwede po siyang gamitin sa mga kotse. Siyempre, mahirap kung gagamitin ito sa motor. Pero sa kotse nyo, kailangan nyo ng Google Maps or Waze. Pwede nyo pong gamitin ito si Infinix Xpad. Meron po siyang support for Google Maps and 1 to 2 meters accuracy is very impressive para sa isang tablet. And meron din siyang FM radio. Yun nga lang, kailangan nyo pansaksakan ng headphone jack dito. And the Bluetooth 5.2 po niya, supported po ang SBC, AAC, LDAC, Opus, and basic aptX codec. Okay? By the way, since nauuso ngayon ng AI, singit ko lang, no, meron siyang Folax. And this one, I think is an improved version ng dati nilang Folax na voice assistant. This one is an improved version kasi talagang gumagana siya. Once na i-register mo na yung boses mo, like testing natin ha. Hey Folax. How can I help you? You know, please open YouTube. Boom! Panis! Again. Hey Folax. How can I help? Call Gilbert 2024. Hello. Ganda, sayang. Hindi niya na... Oh, nag-call nga. wait. See, kaya po niya. Okay? Lakasan mo lang yung boses mo. Minsan may mga ano din siya, may mga hit and miss eh. Again, pag na-record niyo na ang boses niyo rito at nakilala niya na, familiar na siya sa boses niyo, ang bilis niya na makarinig. So kapag ni-record nyo na yung boses nyo rito or ni-register nyo yung boses nyo rito kay Folax, make sure na sa tahimik na lugar kayo para at least nautusan nyo siya. Like kung nag-iisa lang kayo sa kwarto, okay na okay to. Okay, it's not perfect pero at least meron na siyang function. Like check nyo lang dito mga kaya niyang gawin. Pwede nyo po siyang pa-play music, take selfies. Uy, pwede nyo rin siyang utusan pala na open ang camera. Like, hey Folax, I am here. take selfies. Natakpan na natin. Okay, I'm going to turn on the selfie mode. At tinakpan ko lang ng daliri. Yun, no? Tinakpan ko lang yung camera niya kasi makita eh. Pero yun nga, pag inopen nyo kasi si Folax, may mga instruction naman or mga keywords na pwede nyo sabihin para pwede nyo iutos kay Folax. Not bad, diba? I think mas improve siya. Dati kasi tinry ko to before, hindi siya ganun kaganda. But this time, I believe, nag-improve siya kahit paano. Again, not perfect, pero very usable na ngayon si Folax. Yan. Verdict. Sa tingin ko ba, sulit ito? Yes, actually. Ina-expect ko kasi na for a tablet, usually, lagpas ng 12,000. Minsan, umahabot pa nga ng 15,000 eh. Ganito kalaking screen. At hindi na rin naman masama yung kanyang mga features na kasama. Pwede na po ito at 9,499. And of course, nabanggit ko rin nga kanina, meron pa silang 7,499 version which is Wi-Fi only. Kung sa tingin nyo mahal yung 9,499, you can go sa 7,499. Available din po. Infinix Xpad. Yun nga lang, remind ko lang talaga kayo, the 7,499 is Wi-Fi lang. Wala siyang SIM card o wala siyang mobile data support. Okay? So, usapang sulit, panalo sa akin to. Okay to. Below 10,000 pesos. Tapos, quad speaker. Ganito kagandang screen. Widevine level 1. Decente ang reception sa mobile data. Makunat ang battery. Decente ang performance. Infinix Xpad. Good job dito. Nakachamba dito sila sa una ko. Alam nyo, ibabash ko sana to kung lagpas to ng 12,000 pesos. But below 10,000 pesos, okay na sa akin ito. Wala na akong sisilipin pa doon. Ganito kalaking screen sa below 10,000 pesos. Okay na sa akin talaga to. Solid. So yun. Pero ikaw boss, baka ibang tingin mo, iba yung standard mo. Ano sa tingin mo, sulit ba ito si Infinix Xpad sa kanyang price tag? Okay? Pag-usapan natin sa comment section. Hanggang doon lang. This is Scottman. Again, this is Infinix Xpad. I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.